Sa bawat pahina ng aklat, nabubuhay ang imahinasyon at pangarap ng batang Pilipino. Kaya silipin natin kung paano hinuhubog ng pagbabasa ang susunod na henerasyon. Panoorin natin to. Ang alamat, papula, tula at maikling kwento ay ilan lamang sa mga aklat na kinagigiliwan ng mga batang Pilipino. Kilala ang ating bansa sa mayamang koleksyon ng mga kwentong bayan, kaya hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon marami pa ring bata ang nagbabasa ng mga ito. Ngayong summer, habang nakabakasyon ng mga chikiting, magandang hikayatin silang sumali sa mga aktibidad na mas magpapalalim pa sa kanilang interes sa pagbabasa, gaya ng pagsama sa mga storytelling activity. Yung reading ay isang paraan upang makapunta, makarinig ka ng iba't ibang kwento at maka-experience ka ng mga iba't ibang bagay. So, very powerful siya, no? Mababasa nila yung mga nangyari noon, yung mga current events, no? Nagiging aware yung mga bata, hindi lang nakukulong sa mga iba't ibang games online, no? So, malaking tulong talaga siya. Maliban dito, isa sa mga kwentong pwede rin nilang basahin ay ang librong Si Migoy, ang Batang Tausug. Ito ang unang children's book na nagpapakita ng mga tradisyon at pagkain ng ethnic group na Tausug. Kinabukasan, Lunes ng umaga, gaya ng kinagawian, magkakasamang lumakad papuntang eskwela sina Migoy, Niknik at Fatima. At mga bata, dyan po nagwawakas ang kwento ni Migoy o Si Migoy, ang Batang Tausug. Nakasulat ang kwento ni Migoy sa wikang Filipino, Ingles at Tausug. Magandang paraan para mas madaling maipakilala sa mga bata ang Mindanaoan heritage. Kaya sinulat namin yung mga librong ito para hindi lamang sa pagkain kundi sa mga mababasa nila sa libro, mauunawaan nila at mas magiging proud sila maging Filipino if they learn more about Mindanaoan culture and cuisine, which is also being part of who we are. Kaya pag may mga ganitong pagkakataon, talagang hindi ako umaayaw. Lumalabas ako ng kusina para magawa at magampanan ko yung mga ibang mga responsibilidad ko bilang isang proud Mindanaoan at Tausug at Zamboangueño. Maliban sa pagbili ng bagong libro, may mga book exchange program kung saan pwedeng ipalit ang lumang libro para makapagbasa ng iba pa. Kabilang dyan ang Book Nook, isang mini library na makikita rin sa mga mall, bukas para sa lahat kung saan pwedeng magbasa, manghiram ng libro o makinig sa mga reading session. In order to give them access particularly to books, and to make them fall in love with books again. They do a lot of reading now online, but iba pa rin when it's not something that has to do with the actual book. When you smell the book, you turn the pages. Ang pagbabasa ng libro ay hindi lang paboritong pampatulog ng mga bata. Magandang paraan din ito para bigyan sila ng pangaral sa buhay. At hangad natin na patuloy itong maunawaan at pahalagahan ng mga batang mambabasa.